ito po yung katanungan ko ngayon, no? Sa mga ginagawa po ni Risa Hontiveros, tila napapaboran si BP Sara. Hindi kaya kakampi na natin si Hontiveros? Kahapon, pumabor sa atin yung mga sinabi niya. Ngayon na naman, pabor na naman sa atin. Napagalitan na, napagsabihan na naman ni Chis Escudero. Hindi ko po alam kung si Risa Hontiveros ay may katigasan lang po ang ulo o talagang mahina po ang kokote. Bahala na po eh. Kasi alam niyo, pumapabor po eh. Alam niyo po yung mga matatalinong tao, yung mga abogado na yan, di kampanilya po yan. Once na magkamali ka ng tanong dyan, susunggaban ng mga yan, no? Para pumabor sa kanila. Ha? Baka naman na si Risa Hontiveros talagang kakampi natin, hindi lang natin alam. Di ba? Kasi putya, wala akong hindi ko maisip kung ano po yung mga, kumbaga hindi ko po talaga maunawaan, no? Bakit yung mga aksyon niya ay binibigyan niya ng pagkakataon, binibigyan niya ng pagkakataon yung mga abogado ni BP Sara na makabira, no? Hindi po siya nakakatulong sa prosecution. In fact, kumbaga, pumapabor po siya sa depensa. Ayan po. Maring hindi alam yan yung Hontiveros. Pasensya na po. Ang buong akala ko, kaya po tinanong yun ni Risa Hontiveros. Ito, talagang ang realization ko, mabilis eh. Kahapon, nung nagkamali po si Risa Hontiveros ng tanong, tinanong niya po hindi po yung testigo. Ang tinanong niya yung mga yung abogado ng kabila. Ang buong akala ko po, scripted yun. Natanungin mo ko para makasagot ako ng may pagtanggol ko na impeachable, di ba? Pero ngayon naulit pa ni Risa Hontiveros, dalawa na lang po ang nasa isip ko. It's either, kasi po sa mga matatalinong tao, bibihira po na dadalawahan eh. Kaya si Hontiveros, it's either, burado na po. Hindi po siya, wala pong script with prosecutors, no? Sa tingin ko, burado na sa isip ko yun, wala silang wala silang script. Kasi yung ginawa, inulit na naman eh. This time, with the abogado po ng depensa. Dalawa lang po yan, pag nauulitan ka ng ganyan yung level. Kahapon lang naganap yan eh. Di ba? Kahapon lang, tinanong mo na yung abogado. Ayaw ko sabihin, ipaalala ko eh. Hindi naman ako Senator Judge eh. Pero hindi nyo pa rin ba maintindihan? Ang gusto nyo pong malaman, ang gusto nyo pong tanungin dapat palang tinatanong ninyo, yung mga testigo, hindi po yung mga abogado. Kasi po ang mga abogado, once na tanungin nyo yan, susunggaban yan at ang isasagot niya, pabor sa kliyente niya. Hanggang ngayon ba hindi yata ma-distinguish hanggang ngayon itong mga senador na sila ay judge. Dapat hindi sila nagpapakita ng pagkabayas. At saka, ang tinitest dyan, yung mga ebidensya at testigo, hindi po yung abogado. Kasi kahit na anong gawin nyo, di kampanilya yan. Risa Hontiveros, walang abogado na kukunin sa impeachment na hindi di kampanilya. Lahat po yan matatalino. Pero yung mga kasama sa impeachment na abogadong congressman, hindi po sila di kampanilya. Mga congressman sila. Yan po yung pagkakaiba. Ito po, kahit po yung si Ligutan, di kampanilya din yan. Hindi ka kukunin dyan ng pipitsugin ka. Kaya, yung iniisip mo ni Hontiveros na tatanungin niya yung abogado para barahin, makakuha siya ng punto, hindi mo yan kaya. Yun ang matitiyak ko sa iyo. Okay, umepal din to si Bam Aquino ngayon, no? Wala naman pong katotohanan yung sinabi, basta makaepal lang. Alam niyo ano meron dyan sa dalawa na yan? Yan dalawa na yan, may ambisyon na maging standard bearer ng mga dilawan at pinklawan. Nag-uunahan po silang paipalan, no? Pero hindi na kukuha ni Risa Hontiveros, kada buka mo ng bibig, ang nakikinabang si BP Sara. Yung kampo ni BP Sara ang nakikinabang. Akala niya kasi tatanungin niya, tapos mapapalabas niya yung mga abogado na papabor sa kanya. Hindi mo kaya yan. Hindi abot ng pag-iisip mo yung kakayanan ng mga abogado. Bawat abogadong nariyan, mapaprosecution, mapadepensa, pare-parehong di kampanilya. Kita nyo kung paano sila magsamantala. Anuhin muna natin tukuyin muna natin yung mga pagkakamali, yung mga banat nila. Halimbawa po to si Adjong. Sabi niya kahapon to yung object yung mga abogado ni BP Sara. Object si Narbasa, attorney Narbasa. Sabi ni Adjong, nakita na natin kung anong strategy ng defense is actually to mute the evidence or to do anything that they can technically not allow the court to appreciate the evidence. Kasi sa objection. O ngayon, yung ano mo naman, ito po ang sagot sa kanya kahapon ni Attorney Powa. Hindi po strategy yun, it's really something that lawyers do every day in court. Kasi under the rules, there are questions that are objectionable and there are questions that are allowed. So normal po yung pag-object ng pag-object. Hindi po kasi kahapon nagkwenta yan panalo na kami. Bakit? Ang dami raw objection pero pumabor sa kanila si Chis Escudero. Ngayon, kayo naman yung nag-object. Sana na-realize nitong mga congressman na hindi abogado na ganyan po talaga sa korte. Object ka ng object hanggang tinatanggap ng judge yung objection mo. Hanggat hindi ka pinapagalitan. Di ba? Sa tindi nga na objection ni Ligutan, anong pangalan? Ligutan? Teka lang, ano lang natin. I-comment nyo na nga para mabilis. Ligutan, no? Sa tindi nga ng objection ni Ligutan eh. Hindi pa nagtatanong si Narbasa, naka-object na siya. At normal lang po yan. Hindi po dapat nakakabigla. Okay, yung pamagat ko po,
Magkakampi na ba? Hindi po dapat nakakapit. Okay, pa doon. Magkakampi na ba si VP Sara at si Ontiveros? Kasi lahat ng ginagawa niya pabor sa atin eh. Balikan lang po natin yung kahapon. Ito po, ang sinabi po ni Ontiveros kahapon, ginamit po ngayon ng, kasi pinagbigyan sila dahil po sa tanong ni Ontiveros. Siyempre, sinamantalayan ng prosecution. Sinagot ngayon yung tanong, napabor sa kanila. Mahina nga eh. Hindi yung prosecution ha. Ngayon, para makabawi, ang desisyon ni Jesus Escudero, kasi kasalanan niya yun eh. Hindi niya pinigilan yung tanong ni Ontiveros eh. Di ba? Sinamantala ngayon ng prosecution. Impeachable ba yan? Ngayon, eto po, ginamit na ngayon. Dahil sa tanong na yan, nakapagpropaganda po yung prosecution eh. Wala naman pong kinalaman sa kaso yun, pero nakapagpropaganda para maging fair ayon sa presiding official o presiding judge na bigyan din ng 4 na minuto at kung ilang segundo tong defense team. O eto po ang sinabi ni Attorney Mark Binluan. In the discourse yesterday talking about VP Sara's statements during the November 23, 2024 press con, Senator Judge Risa Ontiveros stated, and I quote, "None of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one." Galing kay Risa Ontiveros. Kaya nagdududa ako, kakampi ka na ba namin, Risa Ontiveros? Bakit sa lahat ng senador, kaya sabi ko kahapon, scripted to. Pati yung hindi niya dapat sabihin, sinabi niya. Ulitin natin. Ayon daw kay Risa Ontiveros, none of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. Wala dito sa mga statement, dun sa video na pinakita, at sa testimonya nito ni Kalilong, wala na nagpapakita na nag-hire ng assassin si VP Sara. Siyempre, tuwan-tuwa tayo dahil, kumampi sa atin kumampi sa atin si Risa Ontiveros eh. Ano sabi po ni Mark Binluan? Tuloy natin. She is absolutely right. Tama si Risa Ontiveros. Tama si Risa Ontiveros, sabi ni Mark Binluan. Wala talagang sinabi, wala sa video, wala rin sa sinabi ni Kalilong na nag-hire si VP Sara. Tuloy natin. She then asked the question, why are these acts impeachable? To this question, the prosecution responded, we understand that this statement may not actually 100% prove that she in fact contracted assassin. Hence, sabi the prosecution admitted the video does not prove any fact other than its existence. In simple words, there is no proof of any contracting an assassin. Dahil po yan sa pagtatanong ni Risa Ontiveros kahapon, napatunayan natin, at saka sa hindi siguro inaakala ng prosecution team na tatanungin siya, nasagot ng prosecution na hindi 100% na pinakita na may nag-contact ng assassin si VP Sara. So ano pa po ang kaso nyo yan sa Article 4 na yan? Wala na. Si Risa Ontiveros mismo umamin, prosecution mismo umamin na hindi 100% prove that she in fact contracted an assassin. Di ba? Titignan po natin yung mga argumento. Hindi na po yung pangkalatan kasi 2 oras yun. Hindi ko may kukwento yung highlight lang po. Ngayon, mali na nga siya kahapon. Sinabi niya nga, di ba? Nung binanatan siya ni Pia Cayetano, sabi niya, pwedeng okay lang sa kanya kung ipabura yung sinabi ni Ligutan, yung attorney Ligutan. So umamin, parang may pag-amin kay Ontiveros na mali siya ng tanong, di ba? O ngayon, inulit na naman. Pakinggan po natin para po sa kapakanan ng lahat. Kayo na po magpasya kung gaano katalino to. Kagaling mag-isip si Risa Ontiveros. Ito po. Pakinggan po natin. Ito pong pahayag ni Risa Ontiveros. You may proceed, ma'am, and you have 2 minutes. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Para sa Counsel for the Defense. Tignan niyo po. Ang una niyang tatanungin, Counsel for the Defense. Matalinong abogado yung tatanungin niya, hindi yung testigo. Bakit niya kaya tatanungin? Akala niya kasi talino niya lang eh. Pero tignan niyo po kung saan po nakatingin. Sa notes niya or sa kanyang cellphone. Kasi eto po, nakita niyo to? Hindi pala kita. No? Yung babaeng may cellphone. Siya kaya ang nagpipid ng mga sasabihin. Tignan din natin. Mr. Presiding Officer, just for clarity, ano pong relevance nung video na ipinakita ni Attorney Zuleika Lopez? Sinasabi po ba ng depensa na yung mga alleged threats o alleged incitements ni VP Duterte ay prompted nung detention ni Attorney Lopez? Tignan niyo po Hindi po magtataka yung abogado na question, bakit po ako tinatanong niya? Hindi. Matalino yung abogado. Ako tinanong, yari sa akin to. Puta, makakapagpropaganda ako. Alam niyo yun? Hindi naiisip ni Risa Ontiveros na pag tinanong mo yung abogado ni VP Sara, hindi mo siya kayang mapahiya, hindi mo siya kayang mapalabas na siya ay papabor sa'yo. Bakit? Dahil dekampanilya. Sanay kasi si Risa Ontiveros na sila lang, magkakapareho lang sila ng utak na makausap niya sa Senado. Kaya nga nung dumating si Senator Marcoleta dyan, nabulabog sila. Bakit sila nabulabog?
halos magkakasing utak lang sila. May mga matatalino pero hindi pumapatol sa mga katulad niya. Si Marcoleta kasi, mapagpatol kahit sa mga hindi marurunong, pinapatulan. Thank you very much muna kay Sara Ambali. Ang tanong niya, ibig niyo ba sabihin pag gina-justify ba nyo sa pamamagitan ng pagpapakita kay Zuleika, gina-justify nyo ba yung threat ni Bibi Sara dahil inapis si Zuleika? Parang ganun yung dating, di ba? O akala niya, syempre kung ikaw tanga, tinanong kang ganun, hindi naman po, pag ikaw po ay mahina rin ang kokote mo, ganito may isasagot mo. Ano magagawa natin? O, di ba? Pero hindi eh. Hindi bobo yung mga kausap niya, de-company niya. Ito po ang sagot. Pakinggan niyo po yung sagot. Yes, Your Honor. There was a systematic oppression made by the House of Representatives dating back from their even before their mini trial, Your Honor. The committee headed by Representative Joel Chua began investigating the Vice President and her people. Even when Attorney Zuleika Lopez was being interviewed by the House Committee of Quadcom Committee, Your Honor, even if she was answering the questions faithfully and to the best of her ability, she was cited in contempt, detained. Her lawyer was not allowed to be with her when they were trying to detain her in the women's correctional facility, Your Honor. Di ba? Imbes na sabihin, naku, hindi po yan, akala niya ganito sasagot. Hindi po. Nakapagpropaganda tuloy. Nakapagsalita tuloy yung abogado. Kasi tinanong siya eh. Siyempre sasagutin niya, opo, ino-oppress po si Zuleika. Ino-oppress sila doon pa lang sa committee ni Chua. Ino-oppress na sila. Kaya pumapabor sa atin, kada buka ng bibig nito ni Risa Ontiveros, pumapabor sa atin. Kaya hayaan nyo lang silang magdadaldal. Ika nga, hayaan yung magbigti sila sa sarili nila. Yan po yung nangyayari. Tuloy po natin para masayahan kayo. Hanggang sa siya'y tuluyan na mapagalitan. Kaya lihim na natutuwa tong abogado. Ba't kaya ako tinanong, hindi nakapagpropaganda tuloy ako? So, Mr. Presiding Officer, Counsel for the Defense, position po ba ng depensa na pwedeng palampasin ng alleged grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta? Your Honor, that is not the point. No, Mr. Presiding Officer, I am making a point through my question and I am asking the good counsel for the defense dahil sinabi nila there was a systematic oppression that yes, yan po ang nag-prompt ng alleged grave threats and alleged incitements ng Vice President na prompt po ng detention ni Attorney Lopez na kanyang inilarawan sa ipinakitang video kanina. Kaya itinatanong ko kung yan ba ang posisyon ng depensa na pwedeng okay lang or pwedeng tanggapin ang grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta. Yes, Your Honor. Before counsel Yes, for Mr. President. responding to the answers, although you already answered in the affirmative, You know, Your Honor, I was just referring to... we would like to remind senator judges, to be cautious. Counsel for the record and sir. facility for 5 days. Nawala na siya. Nawala na si Ontiveros eh. Ayaw yata kay Ontiveros. Saan ba yung hinayupak niya? Wala, binura nila. Nag-cut sila nung kay Ontiveros. Ba't nawala? Tuloy-tuloy lang yun ah. Nawala yung kay Ontiveros. Bakit kaya? Kinat na nila? Nawala na oh. Oh, anyways. Anyways, yan po yung palitan ng usapan ni Ontiveros na pumabor naman po sa atin dahil nasabi po na inapis si Zuleika. Ngayon, eto po, muli po siyang pinagalitan. O, hindi naman po siya pinagalitan ng una, no? Sa pangalawang pagkakataon po ay sinita siya ni presiding officer sa kanyang ginawa. At nangatwiran pa kaya lang nawala na po eh. Baka kinat na nila yung mga hindi ko lang kung kinat o ako lang yung lumikot ang kamay. Pero actually, pahiya po diyan si Ontiveros kasi nga po eto po, yung pagsita sa kanya ni Kiss. Gusto ko sanang ipakita pa ron kaya lang bigla nawala na. Ayan. Posisyon po ba ng depensa na pwedeng palampasin ang alleged grave threat kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta? Doon papunta si Risa Ontiveros. Ang problema ni Risa Ontiveros, gusto niyang butatain yung abogado. Hindi mo kaya yan. Buti nga pinigilan na ni Kiss eh. Your Honor, that is not the point. Dito ay namagitan si Escudero at sinabi, we would like to remind the senator judges to be cautious in making counsels for either party may conclusions of law. Kasi conclusions of law yun eh. Di ba? Conclusions of law. Ibig sabihin, sa closing statement po yung tanong po ni Risa Ontiveros, pang closing statement po yan eh. Sinabi na ni Escudero yan kahapon eh. Inulit na naman ni Risa Ontiveros ngayon. So, pag ganyan po, is either hindi po pumapasok sa utak ni Risa Ontiveros yung warning ni Kiss Escudero kahapon, na huwag kayong magtatanong
ng pang-closing na. Ang tanungin ninyo yung mga ebidensya, ang tanungin ninyo yung testigo. Bakit kayo magtatanong ng pang-closing na ng mga abogado? O, yun yung point doon. Sa pangalawang pagkakataon. At nangatwiran pa si Risa Ontiveros ang sinabi niya. Kasi inaalaw naman yan dati. Kita niyo pong katwiran? Porket inalaw dati. Hindi po inaalaw dati yan. Walang Hontiveros noon. Ngayon lang siya nasalang sa impeachment. Hindi ko nakita yan si Hontiveros noong araw. Hindi pa siya senador noon. Kaya wag niya sabihin inaalaw. Ang inaalaw noon, si Miriam Defensor, sinesermonan niya yung mga council. Yung mga council, yung mga abogado, sinesermonan ni Miriam, pero hindi niya tinatanong na para ganyan, yung palabasin na kamping-kampi. Pero ang lumalabas tuloy, pumapabor sa atin yung mga ginagawa niya. Hindi niya alam yun. Okay. So kung nasisita ka palagi, dalawa lang yan. Is either super tigas ng ulo mo, or hindi mo maintindihan. O kaya, hindi ikaw matigas ang ulo. Yung nagpipid sa'yo ng mga sinasabi. Matigas ang ulo nung nagpipid sa'yo. Kasi hindi naman ako naniniwala na utak niya yan. Ang problema ngayon dito, ang problema po, tatakbong presidente yan eh. Mas nakakatakot po maging presidente yan. Dahil ang tunay na magiging presidente, yung nagpipid sa kanya ng mga sinasabi, hindi siya. Pero hindi naman mananalo yan eh. Di ba? 1% ba yan? Okay. Isa pa. Si Bam Aquino. Tingnan niyo po yung sinabi ni Bam Aquino. Ito ang apela ni Bam Aquino. Nananawagan siya sa prosecution at depensa na maging diretso sa punto upang hindi masayang ang oras ng korte. Pag-eepal lang yan eh. Yan po ang problema ng mga hindi pa nakarating na mga korte, hindi pa nakakita ng mga aktual na digmaan sa korte. Pwede bang maging straight to the point? Anong gusto mo sabihin, Bam Aquino? Yung prosecution, direct to the point na? Tanungin na kagad, sa tingin mo ba kriminal si BP Sara? Sa tingin, ganun ba naglalatag sila ng pundasyon ng kanilang argumento? Anong ibig mo sabihin direct to the point? Yan po ay sinasabi ng mga taong kulang sa kaalaman sa batas. Isa pang may pangarap na maging ano yan. Nalalantad po eh. Kawawa po tayo dyan. Pag yan dalawang yan, is either sa kanila naging presidente. Ganyan po kabugak yan. Anong ibig mo sabihin na pumayag kayo sa kahilingan nila na 8 buwan kayong magta-trial. 8 buwan yan. Baka bibigyan ng tip ni Llamas, Boss Badong. Thank you very much kay Noel Abalo sa 50 pesos na pangkape. 8 buwan yan. Naiinip ka na kagad, Bam Aquino. Gusto mo kagad straight to the point? Latagan po yan. Painipan yan. Maiinip po yung mga dalawa lang po. Pag wala kang kahilig-hilig sa politika, talagang ayaw mo ng mga ganyan, maiinip ka. Kayo politiko kayo, senador kayo. Kayo pa naiinip. Ako po, naunawaan ko po, marami sa inyo nanonood, naiinip kayo, di ba? Ganun po talaga. Ako kasi, habang nanonood ako niyan, talaga naglalaway pa ako na, yan na, eto na. Aminin nyo, marami sa inyo nainip, di ba? Sasabihin, hintayin ko na lang yung paliwanag ni Badong. At least 1 oras lang, na ipaliwanag niya na lahat. Yan, 3 oras kami makikinig, inip na kami. Hindi naman kasi lahat libangan ng politika. Ang problema, pag ang naiinip, mga politiko na nakapwesto. Sabihin mo na, sana direct to the point. Dapat 5 araw lang sinabi nyo na hearing. Ay, trial, 5 araw lang. 8 buwan yung trial nyo, tapos naiinip ka. Pangatlong araw pa lang ngayon, Bam Aquino. Pangatlong araw pa lang ngayon. Gusto mo na straight to the point. O, anong bara sa kanya ni ano? Di ba? Totoo naman eh. Kasi hindi naman talaga, kayo nga, mahilig na kayo sa politika, pero ang hilig nyo kasi Duterte. Gusto nyo kagad highlight. Kaya narito ako. Para ibigay sa inyo, yung mga naganap, i-highlight na lang natin. Puwera na yung mga boring stuff. Di ba? Yun yung papel namin. Yun yung papel ko pala. Baka yung sa iba, mainip rin kayo. Dito kay Badong, kasi siguro, natatalakay na natin ang lahat. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, kaya hindi kayo nagkamali. Yabang, biro lang po, hindi po ako nagyayabang. Pero ito po, totoo. 1,400 po tayo, 388 lang po nagla-likes. Mag-likes lang po kayo. Okay, mag-likes lang. Punta po tayo rito sa kung gaano po kagaling si Narbasa. Papaliwanag ko lang po sa inyo, yung iba kasi hindi na-appreciate itong ginawa ni Narbasa. Pero ang husay po ng diskarte rito ni Narbasa. Ito po, yung tinatanong niyo po. Ito, mahirap talaga pag ikaw ay nagtitistigo at mayroon kang gustong yung pagtakpan. Thank you very much muna kay James. Anong pangalan nito? James Tanti na nagbigay po sa atin ng $5. 5 AED pala. Okay, nakikita po natin yung abogado. Tingnan nyo po yung paraan niya ng pagtatanong. Ganito po kahusay itong mga abogado na to. Parang saan patungo to, di ba? Yun yung tanong niyo mamaya. Mamaya marireveal po yan. Ito po yung kahit na ano isagot mo. Ganito kagaling itong mga abogado na to. Kahit na ano isagot mo rito,
may barado pabor, magiging pabor sa kliyente nito ni Narbasa. Tignan po, pakinggan po natin tong exchange na to. I have no personal knowledge. Did you really investigate this case? Oh, Your Your Honor. Honor, sir, did you attach to that affidavit of investigation dated February 10, 2025, an affidavit of the President Marcos? Only the responses, sir. Sir, listen to my question. Yes, Your Honor. Your Honor, he did not answer, so I'm entitled to ask you. Not responsive. The question. O, akala nyo, nagtatara yan. Normal lang po yan. Nagduduruan po yung mga yung mga abogado niyan. Was Mr. Witness? Did you attach an affidavit of the First Lady, Lisa Marcos, on your affidavit? No. Did you attach an affidavit of former Speaker Martin Romualdez on your affidavit of investigation? No, sir. To your knowledge, if you know, sir, did President Marcos file any Tignan nyo po yung ginagawa niya. Yung una niyang mga tanong, answerable by yes or no. Yung masusunod niyang tanong, answerable by yes or no pa rin. Kaya lang nagdududa na to, itong tinatanong niya. Baka maipahamak niya yung mga ibang tao. O, kaya alanganin na siya. Pero sumagot siya ng akala niyang safe siya. O, kita niyo po yung sagot Yung una walang problema. Did you attach? Ang tanong sa kanya, did you attach? Ito yung mga tanong na kumbaga, tatanungin ka, ikaw ba ay nakatira sa Quezon City? Opo. Ganun lang yan. Yung walang kaduda-duda. Ikaw ba ay nasa wastong gulang? Opo, di ba? Pero tatanungin na siya ng susunod. Medyo mag-aalangan na siya. Teka muna, saan papunta to? Kinakailangan maging wais ako sa aking mga kasagutan. Pero eto nga, sa talino ng mga abogado na to, kahit na anong isagot mo, papabor sa kanila. Magaling ka naman talaga, kuya, humanga si Marcoleta. Yan sabi ni Noel Abalos na nagpakape uli ng 50 pesos. Maraming salamat. criminal complaint against Vice President Sara Duterte as a result of the November 23, 2024 online press conference? You made a statement. No, sir. My question is, if you know, did the President file any criminal complaint against the Vice President? I have no personal knowledge. Did the First Lady Okay, di ba? Kung alam mo, mayroon bang pinail si President Marcos na criminal case laban kay BP Sara? Di ba? Sinagot niyang oo, babanatan siya kasi hindi niya naman alam yun. Paano niya nalaman, etc. Hearsay lang kasi hindi naman siya. Pero tignan niyo po,